Cảm ơn Sa mọi người isang đã đến chung kasalan, vui. Im đi, inihayag đám cưới ng này là một asawa sai. na Em mula làm gì ngayon vậy? ay Trả lại với magbibigay con. siya ng Cô dâu này thật 15,000 hỗn xược. piso Ai cãi vậy bawat con buwan vậy? sa kanyang ina. Các người mới là Kinuha sai. ko ang Cảm ơn mọi mikropono người đã đến chung at vui. nagtanong Im đi, pabalik. đám cưới này là Ang một sai. sahod mo ay Em làm gì vậy? Trả lại với con. 4,800 piso lamang. Cô dâu này Kaya thật sino hỗn ang xược. magbabayad Ai cãi ng vậy con vậy? natitirang 10,200 Các người mới là piso? sai. Hawak ang mikropono sa gitna ng maningning na handaan. Tumingin ako ng diretso sa mukha ng asawa na katatawag pa lamang na magbibigay ng 15,000 piso bawat buwan sa kanyang ina bilang pagpapahalaga at nagtatanong ng isang katanungang nagpatahimik sa buong pamilya ng lalaki. Ang sahod mo ay 4,800 piso bawat buwan. Ngayon ay araw ng aming kasal. Ang init ng Hunyo sa Maynila ay nakakainipit kahit nakaupo ako sa malamig na air-conditioned na bulwagan ng isang mamahaling restaurant. Naramdaman ko pa rin ang pawis na dumadagos sa ilalim ng makapal na pulbos. Ang pangalan ko ay Reyna, 27 taong gulang ngayon. Nakatayo sa tabi ko si Andres, ang lalaking pinili kong pagkatiwalaan ng aking buong buhay. 2 taon ang nakakatanda sa akin si Andres, isang empleyado sa opisina, mukhang banayad, maputi at may napakagaling na dila. Marahil dahil din sa talentong iyon sa pagsasalita kaya natukso ako at pinabayaan ang maraming ibang mas magandang kandidato para pumayag na maging asawa niya. Ang aming kasal ay medyo maringal. Ang magkabilang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho ay puno ng bulwagan. Ang musika ay tumutugtog ng malakas, ang mga salamin ay nagtatampisaw, ang tawanan at kuwentuhan ay lumikha ng isang napakamakulay na kapaligiran. Ang aking mga magulang ay nakaupo sa mesa ng mga pangunahing panauhin, ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa kagalakan. Sila ay nagsikap sa buong buhay nila, tinuruan ako ng maayos, binili para sa akin ang isang kondominium bilang dote, at umaasa lamang na ang kanilang anak na babae ay makakahanap ng mabuting asawa at maayos na pamumuhay. Sa pagtingin sa maligayang mga mata ng aking ina, sinabi ko sa aking sarili na dapat akong mamuhay ng mabuti upang hindi mapabayaan ang aking mga magulang. Pagkatapos ng mga seremonya ng pagputol ng cake at pagbubuhos ng alak, nagsimulang gumana ang MC, isang masalitang lalaki na may makintab na suit. Ibinigay niya ang mikropono kay Andres at inanyayahan ang lalaking ikasal na magsalita ng ilang salita ng pasasalamat sa mga panauhin at ibahagi ang kanyang damdamin sa mahalagang araw na ito. Kinuha ni Andres ang mikropono. Ang kanyang ugali ay kasing tiwala ng isang profesional na tagapagsalita. Inayos niya ang kanyang barong, nagalinawgawan at tumingin pababa sa bulwagan. Doon nakaupo ang aking biyenang si Lola Cora na may pagmamayabang sa mukha. Si Lola Cora ngayon ay nakasuot ng pulang barot saya, may kuwintas na perlas at maraming gintong hikaw sa kamay. Nagtataglay ng aura ng isang matigas ngunit mapagmataas na biyenang nagagalak na ang anak niya ay nakapag-asawa ng mayamang babae. Nagsalita si Andres, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mga kagalang-galang na lolo at lola, mga binibini at ginoo, at lahat ng mga kamag-anak at kaibigan, ngayon ang pinakamaligayang araw ng aking buhay. Nagpapasalamat ako sa mga magulang ng aking asawa na pinagkatiwalaan ako ng kanilang anak na babae. Nangangako ako na mamahalin at aalagaan si Reyna habang buhay. Ang palakpakan ay lumabas ng malakas. Ngumiti ako. Naramdaman ko ang init sa puso. Ngunit biglang inilipat ni Andres ang kanyang tingin patungo kay Lola Cora. Ang boses niya ay naging malagkit at mas maramdamin. At lalo na, nais ko na ipahayag ang aking pinakamalalim na pasasalamat sa aking minamahal na ina. Namatay ng maaga ang tatay, mag-isa kang nagpalaki sa akin, dinanas ang lahat ng kapighatian at kahihiyan para makarating ako sa araw na ito. Hindi ko mababayaran ang iyong utang na loob sa buong buhay ko. Ang buong bulwagan ay naging tahimik at nakikinig. Maraming panauhin ang nagsimulang umiyak dahil sa emosyon. Nagpatuloy si Andres na may mas malakas na boses na parang nais niyang patunayan ang kanyang pagkalalaki sa harap ng daan-daang panauhin. Upang matugunan ang walang hanggang pagmamahal na iyon, sa harap ng lahat ng mga saksi, nangangako ako mula sa buwang ito,
bawat buwan ay magbibigay ako ng 15,000 piso sa ina ko para sa kanyang pangangalaga sa katandaan, para sa kanyang mga pangangailangan, at para hindi na siya mag-alala tungkol sa pagkain at pananamit. Nais kong ma-enjoy ng aking ina ang buhay, mabuhay ng masaya pagkatapos ng mga taon ng paghihirap para sa akin. Kaagad na natapos ang pahayag ni Andres, parang sumabog ang buong bulwagan, ang palakpakan ay tumunog tulad ng kulog, mas malakas kaysa kanina. Ang mga papuri ay nagsimulang dumating mula sa iba't ibang mesa. Grabe, si Andres ay napakamapagmahal. Sa panahon ngayon ay bihira ang ganitong anak. Si Lola Cora ay talagang mapalad, pinalaki ang isang anak na nagbibigay ng kaginhawaan. Ang 15,000 piso bawat buwan ay isang malaking halaga at hindi biro iyan. Ganyan dapat ang isang anak. Gwapo, mahirap, at maunawaing anak. Ang nobya ay pinakamapalad na. Nakaupo si Lola Cora sa ibaba nang umingiti ng hindi mapikit ang bibig. Tumayo siya, yumukod sa mga taong nakapaligid sa kanya tulad ng isang bituin na tumatanggap ng parangal. Ang mukha ay lubos na nasisiyahan. Itinaas niya ang kanyang kamay upang punasan ang luha ng kaligayahan o pagganap, hindi ko sigurado, na lalong nagdagdag ng emosyon sa kapaligiran. Ngunit ako, ang nobya na nakatayo katabi ni Andres ay nanatiling nanlalata. Ang ngiti sa aking labi ay nanigas at naglaho. Ang aking tainga ay sumumbong, hindi na marinig ang musika o palakpakan, kundi ang paulit-ulit na 15,000 piso na binanggit ni Andres. 15,000 piso? Lumingon ako sa aking asawa. Siya ay ngumingiti ng malawak. Ang kanyang mukha ay nakataas na puno ng pagmamalaki, kumukumpas sa mga tao. Malamang, siya ay nalulunod sa karangalan ng isang mapagmahal na anak, isang matagumpay na lalaki. Ngunit alam ko ang katotohanan sa likod ng karangang iyon. 2 taon kaming nagmamahal, alam ko nang mabuti ang sahod ni Andres. Siya ay nagtatrabaho bilang isang administrative employee sa isang maliit na pribadong kumpanya. Ang trabaho ay katamtaman, ngunit ang suweldo ay hindi gaanong malaki. Bawat buwan ang aktwal na suweldo ni Andres na nililipat sa account ay 4,800 piso lamang, walang higit at walang kulang. Paminsan-minsan ay may bonus sa pista opisyal na nagdadagdag ng ilang daan, ngunit ang nakatakdang numero ay nananatiling iyon lamang na base salary. Gayunman, nangahas siyang tumayo dito sa harap ng daan-daang tao at mangako na magbibigay ng 15,000 piso bawat buwan sa kanyang ina. Naramdaman ko na naipit ang aking dibdib, nagsimulang mag-apoy at pumasik ang galit. Nag-aarte siya, nais niyang makuha ang pagmamahal ng ina, nais niyang magpakita sa mga kamag-anak at kapitbahay, ngunit hindi naisip ang katotohanan. Saan siya kukuha ng pera? O inaasahan niya na pagkatapos ng kasal, ang pera ko ay pera na niya rin at ako ang magiging taong mag-aakma ng kalokohan na iyon. Ang aking suweldo bilang chief accountant sa isang import-export na kumpanya ay halos 20,000 piso. Malamang na kinalkula na nila ito ng maayos. Iniisip nila na mahal ko siya, mayroon akong pera, mayroon akong bahay, kaya maligaya akong magbabayad ng kakulangan upang makumpleto niya ang kanyang pagmamahal. Sa pagtingin kay Andres, na patuloy na nagsasalita at tumatanggap ng mga papuri, naramdaman kong nangangalas ang aking ilong. Hindi dahil sa emosyon kundi dahil sa pakiramdam na niloko at hinamak. Hindi man lamang siya nakipag-usap sa akin kahit isang salita. Nilagay niya ako sa sitwasyong nagawa na. Kung manahimik ako ngayon, nangangahulugang tinatanggap ko ang pagbabaluktot ng aking likod upang suportahan ang walang silbing pangalan niya. Pagkatapos nito, bawat buwan ay kailangan kong maglabas ng 15,000 piso para sa biyenang, habang ang aking asawa ay makakaambag lamang ng 1/4 ng numerong iyon. Hindi ko maaaring hayaang mangyari ito. Ako ay isang modernong babae, self-sufficient, marunong kumita ng pera. Ngunit hindi iyon nangangahulugang tanga ako para pabayaang gamitin ng iba kahit na iyon ay ang aking asawa. Ang paggalang ay dapat na mula sa magkabilang panig. Kung nangahas siyang magsalita sa publiko, dapat din siyang maging responsable sa kanyang mga salita. Sinampu ko ng mahigpit ang buket ng kasal,
sa puntong ang mga petalo ng rosas ay nagsimulang dumurog, ang dugo ko ay kumulo. Tumingin ako sa aking mga magulang sa ibaba. Ang aking ama ay kumukunot ang noo. Malinaw na naramdaman din niya ang kabaliwan ng sinabi ng kanyang manugang, ngunit nananatili siyang tahimik para sa kagalangan. Ang aking ina naman ay nalilito. Siya ay natural na maamo, kaya marahil iniisip niya lamang na ang kanyang manugang ay kumikita ng mas maraming pera kaysa sa inakala niya. Huminga ako ng malalim, sinubukan kong pigilan ang tibok ng puso na kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Hindi ko nais sirain ang aking sariling kasal, ngunit hindi rin ako gustong simulan ang buhay may asawa sa pamamagitan ng isang kasinungalingan at pagpapataw. Sa sandaling iyon, ang MC ay mabilis na lumapit, nais kunin ang mikropono mula sa kamay ni Andres upang lumipat sa susunod na bahagi. Ngunit isang matapang na ideya ang kumislap sa aking isip. Iniabot ko ang aking kamay, nagpapahiwatig na gusto ko ring magsalita. Ang MC ay medyo nagulat sandali, ngunit mabilis ding ngumiti at ibinigay sa akin ang mikropono. Oo. At ngayon ay pakinggan nating lahat ang mga salita mula sa aming magandang nobya. Pakiusap, Reyna. Kinuha ko ang malamig na mikropono, pakiramdam ay mabigat sa kamay, daan-daang pares ng mata ang nakatutok sa akin, naghihintay ng matamis na salita, mga pasasalamat tulad ng karaniwang sinasabi ng mga nobya sa araw ng kanilang kasal. Lumingon si Andres at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pagbabago, tiwala siyang sasamahan ko siya, pupurihin ko siya ng ilang salita pa upang kumpleto ang pelikula ng pagmamahal na iyon. Ngunit nagkamali siya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Andres, pagkatapos ay sinuri ko ang buong bulwagan, huminto sa mukha ni Lola Cora na nakangiti ng malawak. Ngumiti ako. Ngunit hindi ngiti ng kaligayahan kundi ngiti ng katinuan. Nakatayo ako roon, sa entablado na puno ng bulaklak at ilaw, pakiramdam ko ay nakatayo sa gilid ng bangin. Ang isang maling salita lamang ay mahuhulog ako, ngunit kung hindi magsasalita, maaari akong malunod sa butas ng pagtanggap sa lahat ng ito habang buhay. Hawak ko ng matibay ang mikropono, huminga ng malalim upang hindi manginig ang boses. Hindi ko tinignin ang papel na naihanda namin ng maaga. Tumingin ako sa malinaw na katotohanan na naroon mismo sa harap ko. Mga kagalang-galang na panauhin, mga kamag-anak at kaibigan, ang boses ko ay lumakas ng malinaw, tuwid, walang anumang panginginig ng isang nobyang kinakabahan. Ang aking kalmado ay tila nagpababa ng temperatura sa bulwagan ng kaunti. Nagsimulang maramdaman ng mga tao na may kakaibang bagay. Lumingon ako kay Andres, ang aking mga mata sa pagkakataong ito ay hindi na mata ng bagong kasal na mahiyain kundi mata ng isang chief accountant na nagsusuri ng mga libro. Nagpatuloy ako sa bawat salita, ng dahan-dahan tulad ng pagpindot ng mga pako sa kahoy. Kaagad na nagsalita ang aking asawa si Andres ng isang napakamapagmahal na pangako para sa aking biyananang babae, ang 15,000 piso bawat buwan, upang ipakita ang pagmamahal sa ina. Ito ay talagang isang kahanga-hangang numero at isang kahanga-hangang pagpapakita ng pagmamahal. Iniiling ng ulo si Andres ng paulit-ulit, ang ngiti ay nanatiling nakalagay sa labi, iniisip na pinupuri ko siya. Iniabot pa niya ang kanyang kamay upang yakap ang aking baywang, upang ipakita ang pagmamahal, ngunit bahagya akong lumayo ng isang hakbang, iniiwasan ang haplos na iyon na nagpaiwan sa kanyang kamay na nakabitin sa hangin. Ang maliit na kilos na iyon ay nakita ng mga malinaw na nakaupo sa unahan. Nagpatuloy ako. Ang boses ay nananatiling malamig ngunit mas matulis. Gayunpaman bilang mag-asawa, dapat tayong maging tapat sa isa't isa at tapat sa magkabilang pamilya. Lubos akong sumusuporta sa pagpapakita ng pagmamahal sa mga magulang. Ito ay moral na obligasyon ng bawat tao, ngunit kailangan din nating maging makatotohanan. Nagpahinto ako ng saglit, tumingin ng diretso kay Andres, pagkatapos ay nagsalita ng malakas sa mikropono. Andres, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong kasunduan sa trabaho, ang iyong kasalukuyang base salary ay 4,800 piso bawat buwan, at wala kang ibang kita
bukod sa sahod. Kaya pinapayagan mo akong itanong sa iyo dito. Sa harap ng lahat ng mga saksi, mula sa magkabilang pamilya, ang sahod mo ay 4,000 piso. Nangako kang magbigay ng 15,000 piso. Kaya ang natitirang 10,200 piso, sino ang sinasabi mong magbabayad? Ang aking tanong ay parang isang malaking bato na itinapon sa tahimik na lawa. Ang espasyo sa loob ng bulwagan ay parang hinangaan ng hangin. Ang mga bulong, tawanan at ingay ng mga salamin ay biglang tumahimik. Ang buong bulwagan ay naging tahimik na tulad ng maririnig ko ang tumatakbong machine ng air conditioner sa kisame. Lahat ng mga mata ay nakatutok kay Andres. Ngunit ang mga mata ng pagmamalaki kanina ay ngayon ay naging nagugulat, pag-aalinlangan at pagsusuri. Ang mga numerong ibinigay ko ay napakatiyak, napakalinaw, imposibleng maging gawa-gawa. Ang 48,000 piso at 16,000 piso. Ang agwat sa pagitan ng dalawang numerong iyon ay isang kalangitan ng ilusyon na ginuhit lamang ni Andres. Ang mukha ni Andres, nakakapula pa lang dahil sa alak at kaligayahan, ay biglang naging abo at pagkatapos ay maputi. Ang ngiti sa kanyang labi ay nagigilid at napakahapis ang hitsura. Siya ay nakatayo ng walang galaw, hindi alam kung saan ilagay ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay malawak na bukas na nakatingin sa akin, hindi makapaniwala na nangahas akong ilantad siya sa gitna ng kanyang kasal sa harap ng napakaraming tao. Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Ang kanyang lalamunan ay parang pinakatid ng isang tao. Ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang dignidad kanina ay naglaho ng ganap. Naiwan lamang ang pagkagulat at pagkakahiya ng isang sinungaling na nahuli sa aktong magkamali. Hindi ako huminto doon. Alam ko na kapag nagsimula na, ay hindi na ako makakabalik. Tumingin ako pababa kay Lola Cora, ang biyenang babae na kanina pa ay kumukumpas sa mga tao tulad ng reyna. Ngayon, ang kanyang mukha ay dumilim, naging madilim tulad ng langit bago ang bagyo. Ang kanyang mga mata ay naging mapula ng galit. Tinitingnan ako ng matindi tulad ng gustong kainin akong buhay. Sinisamantala niya nang mahigpit ang kanyang panyo sa kamay, nanginginig dahil sa galit. Lumingon ako sa mga manonood. Ang boses ay naging malambot ng kaunti ngunit nanatiling matatag. Mga kagalang-galang na panauhin ang 10,200 piso na iyon. Kung hindi maibayad ni Andres, tiyak na ako ang magdadala ng pasanin. Hindi ako ayaw magbahagi ng pinansyal na pasanin kasama ang aking asawa, ngunit hindi ko tinatanggap na ang aking asawa ay walang silbing kayabangan gamit ang pera ng asawa upang pagandahin ang sariling pangalan nang walang kahit anong paggalang o konsultasyon. Ang kasal ay nangangailangan ng katapatan at hindi mga walang katotohanang pangako na itinutulak ang pasanin sa iba. Ang aking ama ay nakaupo sa mesa ng mga pangunahing panauhin. Pagkatapos ng sandaling pagkagulat, marahang tumango siya. Siya ay isang taong prinsipyo. Sa buong buhay niya ay pinakakinasusuklaman ang pagkukunwari at pagmamalaki. Naiintindihan niya ang kanyang anak na babae. Alam niya na hindi ako magsasalita nang wala sa lugar kung hindi ako napipilitan sa mahirap na sitwasyon. Ang aking ina naman ay hayagang nag-aalala. Natakot siya na masisira ng pangyayaring ito ang kasal na pinaghandaan niya ng matagal. Nagsimulang lumakas ang bulungan. Sa simula ay maliit na bulong lamang, pagkatapos ay lumaganap tulad ng mga bubuyog na sumabog sa bahay. Grabe, lumalabas na 4,800 piso lang ang sahod niya ngunit nangahas na nangako ng 10,000 piso. Talagang malakas ang loob ng taong ito. Pareho lang ba iyon sa pagpapagod ng asawa upang suportahan ang kanyang ina? Matatalino talaga. Ang nobya ay matapang din, sinabi niya ng diretso sa mukha nang walang kahit anong pagbabago. Ngunit tama naman siya. Ang sahod ay maliit lang ngunit nangangako ng malaki, magdudusa ang asawa at mga anak. Ang mga salitang ito ay nakakabit sa tainga ni Andres na lalo siyang nalito. Ang pawis ay dumadagos sa kanyang noo, bumaba sa may leeg ng kanyang kemisa. Lumingon siya sa paligid para sa tulong, ngunit walang makakasalba sa kanya ngayon, kundi ang kanyang sarili. Ngunit sa halip na aminin ang pagkakamali o magbigay ng tapat na paliwanag,
ang pagmamataas ng isang lalaki ay bumangon sa kanya sa pinakamaling paraan. Lumukso si Andres patungo sa akin, sinubukan na agawin ang mikropono mula sa aking kamay. Ang biglaang at bastos na kilos na iyon ay nagpaatubali sa akin at muntakan akong mabuwal, ngunit pinanatili ko ang hawak sa mikropono nang hindi binitawan. Nais ko pang makita kung paano niya patatakbuhin ang palabas na ito. Ibigay mo iyan. Lasing ka na. Ano ang kinukuwento mo? Nagsisigaw si Andres, ang boses ay naglabas ng galit at kahihiyan. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ay matalim. Hindi ako lasing at hindi ako nagsasalita ng walang katuturan. Nagsasalita ako ng katotohanan. Ang katotohanan ay masakit na marinig, Andres. Ang away ay naganap ng diretso sa entablado. Sa ilalim ng maliwanag na spotlight na nagpapaganda ng romantikong kasal bilang isang trahedya. Ang mga manonood sa ibaba ay hindi na kumakain, lahat ay nakatutok sa kapanapanabik na palabas na ito. Ang kapaligiran sa loob ng restaurant ngayon ay makapal, nakakainipit. Ang lamig ng air conditioning ay tila hindi na makapag-alis ng init na nagmumula sa mga ulong kumukulo at mga interesadong mata. Hindi na makatiis si Lola Cora. Tumayo siya nang biglaan, nabuwal ang silya sa likod niya na lumikha ng malakas na ingay. Maliksi niyang naglakad paakyat ng entablado, hindi pinansin ang mga mata ng mga panauhin mula sa magkabilang pamilya. Ang mukha niya ay pulang-pula, kahit ang makapal na makeup ay hindi makatagong galit na sumabog. Nang makarating siya doon, hindi man lamang niya ako tiningnan, kundi lumingon na agawin ang mikropono mula sa aking kamay. Sa pagkakataong ito ay binitawan ko ito dahil alam ko na nasabi ko na ang lahat ng kinakailangan kong sabihin. Kinuha ni Lola Cora ang mikropono, nagpulit ng isang nakangiting sabi para sa mga panauhin upang ligunitin ang apoy para sa kanyang anak. Mga kagalang-galang na panauhin, ang aking manugang ay masyadong masaya ngayon kaya medyo marami siyang nainom, ang mga salita ay medyo hindi kontrolado. Ang aking si Andres, kung gaano kamalaki ang kanyang suweldo, alam ko bilang ina ang lahat. Mayroon din siyang karagdagang trabaho sa negosyo at iba pa, hindi lamang ang fixed salary. Mga batang mag-asawa ay mahilig magbiro, sana ang mga panauhin ay maunaawain at patawarin ang kabataan. Pagkatapos ng pagsasalita, lumingon si Lola Cora at tinitigan ako ng nagnanlining tingin at nagpasin kay Andres. Si Andres, tulad ng isang nalulunod na nakahanap ng batangan, ay mabilis na kumuha ng mikropono para magdagdag. Oo, ganyan talaga. Ang aking asawa ay mahilig magbiro, nais niyang subukan ang aking katapatan sa harap ng lahat kaya iyon. Ang pera sa ating bahay ay sa akin nahahawak. Ang asawa ko ay hindi na kailangang mag-alala. Kumain lang ang lahat ng maayos. Humihingi kami ng paumanhin para sa maliit na aberya na ito. Nagsisinungaling siya ng hindi kumukurap, karagdagang negosyo. 2 taon ko siyang kasama, ano ang ginagawa niya? Saan siya pumunta ay alam ko. Bukod sa oras ng trabaho ay bumabalik siya sa bahay at humihiga sa harap ng telebisyon, naglalaro ng laro at sa mga katapusan ng linggo ay pumupunta sa kape at nakikipagtsismisan sa mga kaibigan. Saan siya nagagawang kumita ng dagdag na pera sa negosyo. Ngunit ang mga panauhin sa ibaba ay tila gustong tapusin na ang bagay kahit papaano ito ay isang kasal, walang nais na makita ang lalong malinaw na pagbubunyag. Nagalit sila, tumango, nagtaas ng mga baso upang palayasin ang mabigat na kapaligiran. Tayo na. Mga batang mag-asawa ay nagbibiro lang. Tayo, itaas ang baso para sa kaligayahan ng 2 kabataan. Isang tiyo sa panig ng lalaki ang tumayo at sumigaw upang sirain ang sitwasyon. Ang tunog ng mga baso ay muling lumabas, ngunit pabigla at nagkakawatak-watak, wala na ang masayang tunog ng kanina. Ang mga mata na tumitingin sa akin at kay Andres ay puno na ngayon ng pagdududa. Sinisiyasat nila, sinusuri. Ang panig ng babae ay nag-aalala para sa aking kinabukasan, habang ang panig ng lalaki ay nagbubulong tungkol sa napakamatigas na manugang na nangahas na mapahiya ang asawa at biyenang babae sa gitna ng kasal. Nakatayo ako doon,
na nakaramdam ng pagkalungkot. Pinalaya na ako ni Andres mula sa kanyang kamay nang hindi ko alam. Nakatayo siya na mas malapit sa kanyang ina. Sila ay nagbulong ng tago at pagkatapos ay lumingon sa akin na may mga mata na puno ng galit. Napagtanto ko sa sandaling ito na naging estranyo na ako sa aking sariling kasal. Pinili ni Andres na tumayo sa panig ng kanyang ina, sa panig ng pagmamataas at itulak ako sa kabila. Ang aking ama ay umakyat sa entablado. Siya ay mahinahon, ngunit ang lakad ay malinaw. Nakatayo siya sa pagitan ko at ng mag-inang Lola Cora. Hindi siya kumuha ng mikropono, nagsalita lang ng sapat para marinig ng tatlo namin. Ang mga bagay na may kaugnayan sa pamilya ay iusap sa loob ng tahanan, huwag hayaang matawa ang mundo sa atin. Andres, ikaw ay isang lalaki. Kung nagsalita ka ay dapat mong magawa ang sinabi mo. Huwag hayaang masiphayo ang iyong asawa. Ang mga salita ng aking ama ay malambot, ngunit puno ng bigat. Lumubog ang ulo ni Andres, hindi nangahas na tumingin sa mga mata ng kanyang biyenang lalaki. Si Lola Cora ay naiiling, lumingon sa ibang direksyon, ang mukha ay hindi naniniwala. Ang aking ina naman ay hayagang nag-aalala, natakot siya na masisira ng pangyayaring ito ang kasal na pinaghandaan niya ng matagal. Ang MC ay mabilis na lumipat sa bahagi ng musika upang takpan ang nakakatakot na katahimikan. Ang musika ay tumugtog ng malakas. Ang mang-aawit ay kumanta ng mga romantikong awit, ngunit walang sinuman ang may nais na makinig. Ang mga pagkain ay inihain, ang mga mamahaling pinggan, ngunit tumingin lamang ako at nadismaya. Sinakay ni Andres ako sa pag-aanyaya sa bawat mesa ayon sa tamang pamamaraan. Ang kamay niya ay kumapit sa aking kamay nang napakahipit hanggang sa masakit, ngunit hindi ito ang hawak ng pag-ibig, kundi ang pigilan at babala. Nagbabarang siya sa aking tainga. Magaling ka, hintayin mo. Pagdating sa bahay, ay malalaman mo ang aking lakas. Hindi ako sumagot, tahimik na sumunod sa kanya. Ang artipisyal na ngiti ay nakapasted sa aking labi. Sa bawat mesa na aming dinaan, naramdaman ko ang mga pekeng ngiti, ang mga walang katuturang salita ng pagbati. Mayroon pa ngang isang tao na nagtatanong sa akin ng mababa ang boses, totoo ba ang tungkol sa sahod? Ngumiti lamang ako at hindi sumagot. Ang aking katahimikan ay lalo pang nagpabigat ng kapaligiran. Ang tag-init ng Maynila ay mainit, ngunit ang puso ng mga tao rito ay mas malamig pa kaysa taglamig. Ang kasal na parang libing ng isang pag-ibig na katagal-tagal ay nabuo at natuyo na agad dahil sa pagiging mapagsamantala at pagsisinungaling. Ang oras ay dahan-dahang lumipas tulad ng pinto ng kahirapan, sa wakas ay natapos na ang salo-salo. Ang mga panauhin ay nagsimulang umuwi. Karaniwan sa ibang mga kasal, ang mga panauhin ay nananatili upang kumuha ng mga larawan, makipag-usap ng masaya sa nobya at lalaking ikasal. Ngunit ngayon ang lahat ay kumain ng mabilis, uminom din ng dahan-dahan at pagkatapos ay mabilis na nagpaalam tulad ng gustong makatakas sa nakakainipit na kapaligiran ng sa lalong madaling panahon. Ang mga pagpapaalam ay nangyari ng mabilis. Sana maligayang buhay kayo. Umuwi na kami. Salamat sa imbitasyon. Mayroon kaming lakad na kailangan naming puntahan. Nagsasabi sila ng magagandang dahilan upang makaalis. Ang mga mata ay umiiwas. Malinaw ko nakita ang awa sa mga mata ng mga kamag-anak sa panig ng babae at ang paghamak sa mga mata ng mga kamag-anak sa panig ng lalaki. Nakatayo si Lola Cora sa pintuan upang magpaalam sa mga panauhin, ang mukha ay namumutla pa rin. Sinumang buminati sa kanya ay tumugon lamang ng walang sigasig, wala nang mapagbigay ng ngiti tulad ng ginawa niya nang tinatanggap ang mga panauhin. Lumingon siya sa akin na nakatayo katabi ni Andres nang may matinding tingin. Alam ko na nag-iipon siya ng galit upang hintayin ang sandali na tanging mga pamilya na lang ang naiwan upang ibuhos sa aking ulo. Ang aking mga magulang ay ang mga huling umuwi. Hinawakan ng mahigpit ng aking ina ang aking kamay, ang mga mata ay namumula. Reyna, ingatan mo ang iyong sarili. Kung may problema, ay magtiis ka ng kaunti para sa kapayapaan ng tahanan, huwag masyadong mainit ang ulo at masira ang lahat. Ang aking ama naman
ay tapik sa aking balikat at buntong hininga. Ikaw ay malaki na. Ikaw mismo ang magpapasya para sa iyong buhay. Ang ama at ina mo ay laging nandito sa likod mo. Kung masyadong nahihirapan ay umuwi ka sa amin. Ang mga salita ng aking ama ay parang mga karayom na tumusok sa aking puso. Alam ko na minamahal ako ng aking ama, ngunit ang lumang pag-iisip, ang takot sa tsismis, ang takot na matawanan ng iba ng kanilang henerasyon ay walang sinasadyang itutulak ako sa sulok. Nais ng aking ina na isakripisyo ko ang aking kaligayahan upang mapanatili ang panggagawa ng pamilya. Alam ko na, nanay, umuwi na kayong dalawa, huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Nagpaalam ako upang manatag ang isipan ng aking mga magulang. Sa pagtingin sa mga likod ng aking mga magulang na lumayo sa likod ng salamin na pintuan, naramdaman ko ang pagkagipit sa gitna ng mga lobo. Mula sa sandaling ito, opisyal na akong pumasok sa isang nag-iisang labanan sa bahay ng aking asawa. Nang umalis ang huling panauhin, ang mga empleyado ng restaurant ay nagsimulang linisin ang mga pinggan. Ang ingay ng mga pinggan ay nakakasakit sa pandinig sa tahimik na espasyo. Pumunta si Lola Cora ng pabalik, itinuro ang aking mukha, ang boses ay nagngangalit. Magaling ka, napakagaling mo. Unang araw pa lamang na magiging manugang at nangahas ka ng umakyat sa ulo ng iyong biyenang babae, nilapastangan ang iyong asawa sa harap ng mundo. Napakamalas ng aming pamilya na naisama ang isang katulad mong manugang. Tumayo si Andres katabi ng kanyang ina at sumama agad. Hinuhubad niya ang kanyang barong, ang mukha ay namumula sa alak at galit. Nabaliw ka ba? Bakit mo sinabi iyon? Alam mo ba kung anong araw ngayon? Pinahiya mo na ako sa harap ng lahat ng mga kaibigan at katrabaho ko. Paano na ako haharap bukas? Tumingin ako sa dalawa. Ang pagod ay kumapit sa buong katawan. Wala akong nilapastangan. Ang iyong anak mismo ang nagsinungaling tungkol sa kanyang sahod, isinabi ko lang ang totoo. Kung hindi siya nangahas na magsalita ng malalaking bagay, hindi ko kailangang magtayo. Lola Cora, nais ng iyong anak na maging mapagmahal na anak, sinusuportahan ko iyon. Ngunit ang pagiging mapagmahal ay dapat nakabatay sa tunay na kakayahan at hindi sa pagnanakaw ng pera ng asawa upang magpaganda ng sariling pangalan. Ikaw ay nangahas ba? Lola Cora ay nagtatapak-tapak, ang kamay ay nanginginig habang itinuturo sa aking mukha. Sige, umalis ka na sa bahay naming ito. Maaari ko pong gawin iyon. Tumingin ako ng diretso kay Lola Cora, walang takot. Para mapahiya ninyo akong umalis sa aking sariling bahay, subukan ninyo. Ang kamay ni Andres ay nagtaas upang sampalin ako, ngunit tumingin ako sa kanya nang walang takot. Ang matibay na titig ko ay nagpigil ng kanyang kamay sa hangin. Sige, sampalin mo ako dito ngayon. Tingnan natin kung bukas ay magbabalita ang mga pahayagan tungkol sa lalaking ikasal na sinampal ang kanyang nobya pagkatapos ng salo-salo dahil nahuli sa pagsisinungaling tungkol sa kanyang mababang sahod. Nagngangalit si Andres, ibinaba ang kanyang kamay at suminuntok sa pader sa tabi. Hintayin mo, pag-uusapan natin ito sa bahay. Pagkatapos ay marahas na umalis si Andres palabas ng sasakyan, hindi naghihintay sa akin. Si Lola Cora ay humikab ng matagal at mabilis na lumakad kasunod ng kanyang anak at iniwan akong nag-iisa sa lounge ng nasisira ng salo-salo. Tumingin ako sa kanilang mga likod, ang puso ay lumamig. Ito ay ang unang araw pa lamang. Ang kasalang ito mula pa sa simula ay puno na ng bagyo. Nandoon ang aking gabing kasal. Nahiga ako ng paikot sa sopa, ang luha ay dumadaloy at nagbabasa ng unan. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan. Ang mga kulog ay dumagundong na parang pumipiyak sa langit, kapareho rin ng aming kasal na nagsisimulang magpakita ng mga bitak na hindi na mapagagalingan. Alam ko na bukas kapag sumisikat na ang araw, ang tunay na bagyo ay magsisimula pa lamang na sumulong. Si Lola Cora ay tiyak na hindi basta-basta magpapatawad ng pangyayaring ito. Ang liwanag ng umaga ng isang mainit na tag-init ay tumagos sa manipis na kurtina at direktang tumalab sa aking mata. Nagising ako. Nagkibit-kilay ako. Naramdaman ko ang masakit na kirot na lumaganap sa aking gulugod. Kagabi ay nahiga akong nakabalot sa makitid na sopa
nang magdamag sa damit na nakasuot ako sa bahay. Ang aking lalamunan ay natuyo, masakit ang ulo tulad ng pinalo dahil sa pag-iyak at kakulangan ng tulog. Umupo ako, tumingin sa paligid sa gusot na sala. Ang mga lata ng serbesa na ininom ni Andres kagabi ay nakarolyo pa rin sa mesa. Ang tubig ay naipon na, bilog na iba-ibang hugis sa salaming ibabaw. Ang mamahaling barong na binili ko para sa kanya sa kalahating sahod ay nakabalumbaluktot sa sahig tulad ng isang bunto ng kahoy. Lahat ay magulo, katulad ng aking kalooban ngayon. Ang pintuan ng kwarto ay bumukas ng biglaan. Lumabas si Andres, nagbihis na ng asul na pajama. Ang buhok ay makinis at maayos, ang mukha ay malinaw, tulad ng walang naganap na anumang palitan o pagkakalasing kagabi. Nag-iba ang tingin niya sa akin na nakaupo ng lanta sa sopa, walang kahit isang kurot ng habag o pagsisisi, kundi kalamig-lamigan hanggang sa pagiging walang awa. Lumakad si Andres patungo sa kusina, nagbuhos ng isang basong malamig na tubig para sa sarili niya, uminom ng isang sip at pagkatapos ay lumabas, nag-angkla ng likod sa counter na humahadlang sa kusina at sala, nakatiklop ang mga bisig at tumingin sa akin nang may paghatol. Gumising ka na pala, linisin mo na ang bahay. Mukhang istablo ang bahay, sino ang makakakain ng almusal sa harap ng ganoong kalat? Nagulat ako sa kanya. Andres, linggo ngayon hindi ka papasok sa trabaho, at ang kagabi na nagkalat ay ikaw, hindi ako. Nagtangkilik ng ngipin si Andres, lumapit ng kaunti sa akin. Huwag kang makipagtalo. Ang pag-asawa sa asawang lalaki ay sumunod sa gawi ng tahanan. Pagkakataong ito, para linawin ko rin sa iyo ang aking pananaw sa pamumuhay upang hindi na kailangang makipagtalo pa ng pagod. Nanahimik akong naghintay upang makita kung anong argumento ang inilalabas niya mula sa pagkatapos ng nakakahiyang palabas sa salo-salo kagabi. Chuyen humkwa arnyahang anbo, kwacho mvine matbumeva. Ang nangyari kagabi sa restaurant ay binabaliwala ko na sa iyo dahil sa paggalang sa mga magulang ng asawa ko. Ngunit kailangan mong maunawaan, siya ay ang lalaki, siya ay ang haligi ng pamilya, ang sinabi niya ay parang pako sa puno. Nangako siya sa ina niya na ang bawat buwan ay magbibigay ng 15,000 piso, kaya tiyak na kailangang magbigay ng 15,000 piso. Saan kukuha ng pera? Nagtanong ako ng tuwirang, tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Saan pa, kung hindi sa loob ng bahay na ito? Andres ay sumuntok sa mesa, ang boses ay nagalit, ngunit pinigilan upang hindi sumigaw. Ikaw ay asawa ko, may responsibilidad kang tumulong sa akin na tuparin ang pangarap na ito ng pagpapakita ng pagmamahal. Kung totoong mapagmahal ka sa akin, dapat kang gumastos at tumulong sa akin. Narinig ko iyon nang hindi makapaniwala sa aking sarili. Ang kanyang walang humpay na katangian ay lantad na ng ganap. Ang ibig mong sabihin ba ay ikaw ang kumikita ng 11,000 piso, ako ng 4,800 piso, pagkatapos kukunin mo ang 11,000 piso mula sa pinagsamang pera, dalhin sa iyong ina, para maging sikat sa pagmamahal sa magulang, habang ang natitirang pera ay para sa aking pamamahalang bayaran ang utang sa bangko, bayaran ang kuryente, tubig, pagkain ng buong bahay na ito. Iyon ba ang iyong prinsipyo? Hindi mo kailangang kalkulahin ng ganyan. Sinalita ni Andres at lumabas na ang katangian ng isang mangmang na nagpapakita ng malinaw. Ang pag-aasawa ay ang pagkakaroon ng responsibilidad sa tahanan. Ang pera mo ay pera ko rin. Nag-asawa na tayo. Ang pag-aari ay magkasamang pagmamay-ari. Ang paggamit ko ng pinagsamang pera upang parangalan ang ina ay ganap na legal at morally tama. Narinig ko ito na nakakatuwa hanggang sa mapait. Tumayo ako at pumunta sa kwarto upang kumuha ng notebook ng pagkalkula ng gastusin at talahanayan ng interes ng bangko. Inilapag ko ng malakas sa mesa sa harap ni Andres. Andres, tingnan mo ng mabuti. Ang punong guro at interes sa bangko na kailangan kong bayaran bawat buwan para sa kondo na ito ay 11,000 piso. Bayad sa serbisyo ng kondo, kuryente sa tag-araw, tubig, internet ay kabuuang mga 2,000 piso pa. Ang mga nakatakdang gastusin ay 13,500 piso na. Kung ibibigay ko sa iyo ang 10,200 piso para ilabas sa lola, ang kabuuang kailangan ko
ay 23.7 milyong piso, habang ang sahod ko ay 20,000 lamang, hindi pa kasama ang kahit isang pisong pagkain, hindi pa kasama ang pambili ng gasolina, telepono at iba pang pangangailangan. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Andres at malinaw na sinabi, maging matipid daw. Anong paraan kung ang numero ay negatibo na ng 10,000 bawat buwan? O gusto mong sabihin sa akin na mag-ayuno, maglakad na pumunta sa trabaho para mailabas ang pera para suportahan ang iyong pagmamataas? Natulala si Andres nang hawak ang papel. Alam niya na ang mga numero ay totoo, ngunit ang pagmamalaki ng lalaki ay hindi niya papayagan ang sarili na aminin ang kasalanan. Nag-igib siya ng buhok. Sinubukang mahanap ang isang makatwirang argumento. Dagdagan mo ang trabaho. Tumanggap ng karagdagang trabaho sa gabi na gawin sa bahay. Ang ibang tao na asawa ay mahirap at mapanglaw. Kailangan nilang alam kung paano mamuhay. Nagsisikap sila, nagtatrabaho ng mahirap upang suportahan ang kanilang pamilya. Nagtatrabaho ng mahirap, nagtanong ako ng maalab. Ang boses ay nanginginig sa galit. Nagtatrabaho na ako ng husto. Bumabalik mula sa trabaho sa kondo na ito na aking binabayaran. Andres, kung ano ang ginagawa mo? Nagdadagdag ka ba sa bahay? Ginagawa mo ba ang anumang bagay para sa aming buhay? Ang magtatrabaho kang mahirap para sa iyong ina ay isang bagay, ngunit ang magpataw ng pasanin sa asawa habang ikaw ay tahimik na nakaupo ay ibang bagay. Sumasang-ayon ako na bayaran ang mga pangunahing gastusin. Tumingin ako ng diretso kay Andres. Ang boses ay naging matigas. Kung ang Andres ay talagang nais na maging responsable, bayaran niya ang 50% ng gastusin sa pamumuhay at ang utang sa bangko. Ibig sabihin bawat buwan kailangan niyang ilabas ng 10,000 piso para sa akin. Kung paano niya ito makukuha ay hindi na ako pakialam. Maghabal o magtaas ng kahon man ay hindi ko pakialam. Kung hindi niya mailabas ay gupitin ang pagkain, gupitin ang kuryente, gupitin ang internet. Ikaw? Ikaw ay nangahas ba? Tinampal ni Lola Cora ang mesa nang malakas mula sa labas ng pintuan, lumakad papasok. Ang mukha niya ay namumula. Babae, nangahas ka ba na makipagtalo sa inyong asawa at sa inyong biyenang babae? Sasabihin ko sa iyo, ang bawat piso ko na inilaan para sa pagpapalaki kay Andres ay hindi mabilang. Ngayon, nag-asawa ka na at dapat kang manguna sa pagtulong sa asawang pamilya. Ito ang iyong obligasyon. Maaari ko po itong gawin, Lola. Tumugon ako kaagad ng walang anumang pag-atubili. Ang kondo ay 70% pera ng mga magulang ko at binayaran ko ang utang sa bangko bawat buwan. Kung nais ninyong maging patas, iminumungkahi ko na hatiin ang pagbabayad ng interes ng bangko namin ni Andres, pagkain at gastusin sa pamumuhay ay hatiin rin. Natatakot ba kayo? Natulala si Andres. Alam niya na hindi niya kaya ang gastusing iyon sa sahod na 800 piso. Ang kahinaan sa pananalapi ay lalo pang nagpagalit sa kanya, ngunit hindi na niya makitaan ng tamang sagot. Ang kaimpotensya ay naging pananakit. Nagpabago siya ng marahas, ang mga mata ay puno ng ngit-ngit. Mayaman ka at tinatapakan mo ang iyong asawa. Sige, hintayin mo. Ang aking ina ay hindi hahayaang lumipas ang bagay na ito. Pagkatapos ay nagalit siyang umalis palabas ng pinto nang hindi naghihintay sa amin. Si Lola Cora ay humikab ng matagal at mabilis na lumakad kasunod ng kanyang anak at iniwan akong nag-iisa sa sala na may mga tatak ng labis-labis na pagkain. Tumingin ako sa kinalabas nila, naramdaman ang pagkabigo na dumala ng malakas. Dito lamang ang simula ng araw at ang labanan na ito ay matagal pa bago matapos. Pagkatapos ng nabigong pampamilyang pagpupulong, ang kapaligiran sa bahay ay lumipat sa malamig na digmaan. Si Andres at si Lola Cora ay hindi nakipag-usap sa akin, hindi nila ako tinitingnan. Gayunpaman kumakain pa rin sila ng pagkain na niluluto ko, gumagamit ng kuryente na binabayaran ko, at si Lola Cora ay nananatiling sa garambola sa kwarto ng pag-aaral ko. Alam ko na may ibang plano silang pinag-aaralan. Dahil sa likas na katakawan ni Lola Cora, hindi siya basta-basta sisuko at talagang ayon sa aking inaasahan,
Ilang araw pagkatapos ay nagsimulang ibaling ni Lola Cora ang kanyang atake sa ibang target, ang dote ko. Nang araw na iyon ay maaga akong umuwi mula sa trabaho. Pagpasok sa kwarto, nakita ko si Lola Cora na naghahalughog sa harap ng aking aparador. Ginagawa niya ito sa kahon ng aking mga alahas at sa sikreto na drawer na kararatnan ko ng mahahalagang mga papeles. Nakita ko siya, natulala siya at nabitawan ang pulang velvet na kahon sa sahig. Isang gintong kuwintas at mga singsing ay nagliyab at gumulong sa sahig ng kahoy. Lola, ano ang ginagawa mo? Humingi ako ng malakas at mabilis na lumukso upang kunin ang ginto. Ito ang dote na ibinigay sa akin ng aking mga magulang at mga kamag-anak sa araw ng kasal. Mabilis na nakabalik si Lola Cora sa kalmado, tinapik ang kanyang mga kamay, ang mukha ay walang kahit anong pagsisisi. Ano ba naman ang sigawan mo? Nag-aayos lang ako ng iyong aparador para sa iyo. Gusot na ang lahat ng iyon. Ang nagtatago ng ginto ng magulo ay maaaring napakaraming magnanakaw na pumasok at nanakaw ang lahat, pagkatapos ay maaari kang umiyak. Nagkaroon ka ng susi? Nagtanong akong may hinala habang tinitingnan ang tansan ng mga susi na nakasabit sa kamay niya. Ang susi ni Andres ibinigay para sa akin upang maitago. Tahimik na sumagot si Lola Cora. Saglit siya nagpulit ng mainit na iyon bago nagsalita. Reyna, naisabihin ng Lola, nakita ko na mayroon kang maraming ginto at narinig din na mayroon kang tinitipid na libro na naipon mo bago ka nag-asawa, tama ba? Nag-ingat ako at lumayo, mabilis na inilagay ang ginto sa kahon at niyakap ito ng mahigpit. Iyon ay pera mula sa aking pagsisikap na naipon ko ng maraming taon. Anong kaugnayan nito sa iyo, Lola? Bakit walang kaugnayan? Tinampal ni Lola Cora ang kanyang hita ng malaki. Ngayon ka na miyembro ng pamilya. Ang iyong pag-aari ay pag-aari na rin ng pamilya ng asawa. Nakita ko na ikaw ay bata pa. Mabilis na gumagastos, ngayon ay bumibili ng pampaganda, bukas ay bumibili ng damit, ang pagtatago ng pera sa katawan ay hindi ligtas. Pinakamabuti na ilabas mo ang lahat ng ginto at tipikal na libro dito para sa Lola. Ang Lola ay matanda na, wala nang gagastos, ang Lola ang hahawak para sa lahat kayo. Nakatingin ako kay Lola Cora at nandiri sa harap ng kanyang pagkakamarunong na peke at gawa-gawa. Ang paghawak para sa iyo, ito ang linya na narinig ko ng napakaraming beses. Ang ibigay sa kanyang mga kamay ay katulad ng pagtatapon ng pera sa labas ng bintana, isang beses na iniwan ay hindi na muli pang makakabalik. Salamat po sa inyong mabuting intensyon, Lola, ngunit kaya ko ring pamahalaan ang aking sariling pananalapi. Ang pera ko ay hawak ko na lang. Hindi ko kailangan ng sinumang magingat para sa akin. Matatag akong tumanggi. Namutla si Lola Cora, tumingin sa akin nang may nagngangalit na mga mata. Nagbago ang kanyang tono ng boses sa pagbabanta. Huwag kang matigas ang ulo kung hindi ka magbibigay sa akin na maitago at kung sakaling dalhin mo ang lahat iyon sa iyong mga magulang ay paano? Hindi ko alam ang gawin ng mga babaeng nag-asawa. Ang pera ng dote ay para sa pagpapalago ng tahanan ng asawa at hindi para gawing sariling ari-arian. Ang nanay at tatay ko ay hindi nangangailangan ng aking pera, ngunit kailangan ko ng pera para pangasiwain ang aming pamumuhay. Tumugon ako, at ikaw Lola, balak mong dalhin ang buong kayamanan ng bahay na ito para sa iyong ina. Sige, kung ganoon ang iyong sasabihin, malinaw ko rin ang aking sinasabi, hindi ko kailanman ibibigay ang pera sa iyo. Si Lola Cora ay nagpulit ng matagal at pagkatapos ay tumingin sa akin nang may mapanlinlang na ngiti na nagpaglamig sa aking likod. Sige, itago mo ng mabuti. Titignan ko kung ikaw ay kayang hawakan ng pera na iyon at mabuhay ng masaya. Sinalita niya at lumabas. Napagtanto ko na hindi lang sila nais ang buwan ng sahod, nais nila na agawin ang lahat ng aking pinansyal na seguridad upang gawing lubos na umaasa sa kanila. Ang tipikal na libro at ang ginto ay ang huling salvavidas. Kailangan ko itong protektahan kahit anong mangyari. Pagkatapos ng sandali ng pagtatago ng tipikal na libro, nagsimulan si Lola Cora ng isang komprehensibong kampanya ng kontrol sa buong bahay, simula sa pinakamaliliit na bagay. Nang umaga na iyon,
Pagpasok sa banyo, natulala ako sa nakita ko. Sa salamin, sa dingding, at sa mga personal na gamit ay nakalagay na maraming dilaw na sticky notes. Sa saksakan ng mainit na tubig ay may isang papel na may sulat, i-on ng 15 minuto pagkatapos ay i-off, matutunan ang kuryente. Sa gripo ng lababo, bukas lang ng maliit na tubig, lumaki ang bayad sa tubig ngayong buwan. Sa isang rolyo ng tissue ay gumamit ng matipid, bawat beses na malinis ay 20 cm lamang ng papel. Natulala ako. Ano ito? Mga patakaran sa militar ba? Itinuturing ba ako ni Lola Cora na 3 taong bata o 1 taong nagtatrabaho sa bahay na ito? Chưa hết, khi tôi mở tủ gương để lấy đồ trang điểm, tôi điếng người khi thấy những chai lọ mỹ phẩm đắt tiền của mình bị xáo trộn. Nang binuksan ko ang paminturahan na mesa para kunin ang aking mga pampaganda, nagulat ako nang makita na ang mga bote ko ay nabalisa. Ang mahal kong toner na bago ko lang binili ay binuksan ang takip, nabawasan ng kalahati. Ang lata ng moisturizer na pangdaan ay may bakas din ng mga daliri na dumampi sa loob. At mas nakakatakot pa, sa katawan ng aking shower gel ay isinulat ni Lola Cora gamit ang itim na permanent marker ang malalaking titik para kay Reyna, habang sa tabi ay isang murang shampoo niya na may nakasulat ding para kay Lola. Ang galit ay sumigla ng mainit. Kinuha ko ang shower gel at tumakbo sa sala. Si Lola Cora ay nakaupo ng marangya sa sopa, nanonood ng telebisyon at nagtutusok ng ngipin. Nakita niya akong pumasok, hindi man lamang siya lumingon. Lola, bakit isinulat mo at ginulo ang mga gamit ko? Nagtanong ako. Ang boses ay nanginginig sa paggalit. Grabe, ano ba ang inis mo ng ganoon? Dahan-dahang lumingon si Lola Cora, ang mukha ay kalmado. Nagsulat ako ng pangalan upang hindi magkamali. Ang gamit mo ay mahal. Kung gamitin ko ng hindi sinasadya, ay magreklamo ka na naman. Nagsulat ako ng pangalan upang malaman ng lahat kung sino ang may-ari ng bawat gamit at sino ang gumamit ng aking mga pampaganda. Tumayo na ako ng diretso. Ang iyong moisturizer ay may bakas ng mga daliri. Ang toner ko ay nabawasan ng kalahati. Ang bote ko ay nabuksan. Huwag mong sabihing hindi ka gumamit nito. Ay, ang lata ng moisturizer na iyon. Si Lola Cora ay umurong ng bahagya pagkatapos ay nagpaliwanag ng walang pagsisisi. Kagabi ay medyo tuyo ang balat ng aking mukha, kaya kumuha ako ng konti para subukan kung mabuti ito. Totoo naman na malambot ngunit masama ang amoy nito. Hindi ko gusto. Ginamit mo ang aking mga gamit nang hindi nagtatanong at nagrereklamo pa. Lola, alam mo ba kung magkano ang halaga ng lata ng moisturizer na ito? 3,000 piso po iyon. Ang isang pagdampi mo ay 300 piso na ang nawala sa akin. Hay nako, 3,000 piso para sa isang lata ng pampaganda sa mukha. Nagpalaki ng mga mata si Lola Cora at pagkatapos ay nagbigay ng masamang tingin. Ikaw ay talagang isang babaeng mapag-aksaya na hindi marunong mag-isip para sa pamilya. Ang asawa ay kumikita ng mababa. Ang asawa ay gumagastos ng malaking halaga sa mukha. Baka kaya pag nagsabi ng pera para mapakain ang ina, ay daw ay walang pera. Pala ang pera ay para sa mga brand na pampaganda na ito. Ang pera ko ay ginagastos ko ng may karapatan. Ang pag-aayos ko ng sarili ay para rin sa aking asawa kapag labas kami sa lipunan. Lola, huwag kang makialam sa paraan ng aking paggastos. Ginoo. Ang boses ni Lola Cora ay lumaki. Kung nakatira ka sa bahay na ito, dapat kang sumunod sa gawin ng bahay na ito. Mula ngayon hahawakan ko ang gastusin sa pamumuhay. Kuryente, tubig, bigas, asin, lahat ay aking itatatala. Kung ano ang iyong ginagamit, ay malalaman ko. Huwag kang mag-isip na makakalusot sa akin sa pagtatago ng pera at pamimili ng kung ano-ano. Itong buwang ito ay nagbayad ka na ba ng pera sa pamumuhay? Ibigay mo ngayon para makapamili na ako. Si Andres ay lumabas mula sa kwarto. Inaayos ang kanyang barong. Nakita niyang galit na galit ang ina at asawa. Muling kumukunot ang noo. Ano pa bang usapin ngayon? Hindi ka makapagpapahinga ng kalmado sa bahay ba? Tingnan mo ang iyong asawa. Kinuha ko lang ang kaunti ng cream para subukan, ngunit pinagsasabihan niya ako.
Ang anak ko naman ay gumastos ng 3,000 piso para sa isang lata ng pampaganda. Sa panahon na sinasabi niya na wala siyang pambayad sa lola, ay pala may pambili ng ganitong mahal na gamit. Andres ay lumingon sa akin ng may pagkabigo. Bumibili ka ng ano-ano na napakamahal? Kung may pera ay ibigay sa ina ko para maitago o mag-ipon. Ang pagpipinta ng napakalaki sa mukha ay mawala rin kapag hinugasan. Naririnig ko na natawa ng mapait. Kaya ang pera ko na kinita ko ay dapat ibigay sa iyong ina para maitago, habang ang aking mga personal na pangangailangan ay ayaw mong tanggapin? Iyon ba ang sinasabi mo? Kinuha ko ang aking pitaka, inilabas ang 2,000 piso at malakas na inihulog sa mesa ng salamin. Ito ay pera sa pagkain para sa kalahating buwan, hettido atip. Ngunit ang mga pampaganda ko ay bawal hawakan ng sinuman. Kung ang lola ay gagamit pa o susulat ng ano-ano sa aking mga gamit, kakalok ko ng aparador. Pagkatapos ay lumingon ako at lumakad palabas nang hindi nagpapaalam. Sa likod ko, ang boses ni Lola Cora ay nagmumura pa rin. Ngunit hindi na ito ang aking interes. Lumakad ako palabas ng bahay, huminga ng maruming hangin ng daan na naramdaman ko pang mas komportable kaysa sa nakakainipit na kapaligiran na puno ng pagmamatsyag sa loob ng aking sariling tahanan. Ang mga dilaw na sticky notes at mga sulat na gamit ng biro ay parang mga selyo ng pagkabihag na nagmamarka ng ganap na pagkawala ng kalayaan sa kasalang ito. 1 linggo na ang namumuhay kasama ang biyenang babae, ang oras ay dumaan tulad ng 1 siglo. 3 buwan pagkatapos ng kasal, malakas ang ulan, isang ulan na matagal ang tagal na nagpabigat sa panahon sa Maynila. Nakauwi ako mula sa trabaho ng alas 5 silama, ngunit hindi ako makauwi dahil sa trapiko at baha hanggang halos 8 ng gabi. Ang katawan ay basa, ang tiyan ay gutom, ang ulo ay sumasakit tulad ng pinapalo pagkatapos ng isang araw na mahirap na trabaho. Pagbukas ng pintuan at pagpasok, ang malamig na hangin mula sa air conditioner ay dumampi sa akin na nagpagalit ng kaunti. Sa sala ay maliwanag, si Andres at si Lola Cora ay nakaupo ng marangya sa sopa, ang mga paa ay nakaangat sa upuan, nanonood ng serye, tumatawa ng malakas. Sa mesa ay isang pinggan ng pinaghiwa-hiwalay na prutas at ilang pakete ng cookie. Nakita nilang nakabalik ako. Si Lola Cora ay hindi lumingon, nagsalita lamang ng walang malasakit. Umuwi ka na pala. Akala ko ay kumain ka sa labas. Si Andres at ang lola ay halos namatay sa gutom dito. Tumingin din si Andres sa orasan sa dingding at sumbatan. Bakit ka na huling umuwi? Alam mong naghihintay si Lola para sa pagkain pero hindi ka marunong umuwi ng mas maaga para maluto. Natulala ako. Andres, malakas ang ulan ngayon, trapiko sa lahat ng lugar, hindi mo ba alam? At si Lola ay nasa bahay buong araw. Bakit hindi niya tinulungan ang magluto ng kanin o magtanggal ng gulay? Ako ay umuwi mula sa trabaho ng pagod at basa pa. Bakit kailangan ko pang magluto nang wala ng tulong? Tumingin pabalik si Lola Cora, nagngangalit ang mga mata. Grabe, ikaw ay nagreklamo ba sa iyong biyenang babae? Matanda na ako, mahina ang paningin at nanginginig ang mga kamay. Ang induction cooker sa iyong bahay ay makabago. Hindi ko alam kung paano gamitin. Kung may putok ay paano. Babae mo ay inuuwi ng huling umaga at nagrereklamo pa. Pumasok ka sa bihisan mabilis at magluto, gutom na ako ng lubos. Nagdiin ang puso ko, ang pagkabigo ay sumigla ng malakas. Dito ko nararamdaman na hindi ako asawa at manugang kundi isang mataas na suweldong katulong. Kailangan akong lumabas at kumita ng pera para bayaran ang utang ng bahay na ito, pagkatapos ay umuwi at pagsisilbihan ang 2 hari at prinsesa na nakaupo ng tamasa. Tahimik akong pumunta sa kusina. Ang tiyan ay gutom ng matindi, ngunit kailangan ko pang magbihis upang maghugas ng bigas, maglinis ng gulay at humiwang-hiwang karne. Ang tunog ng telebisyon sa labas ng sala ay umaalingaw-ngaw pa rin. Ang tawanan at mga salita ni Andres at ni Lola Cora ay pumapasok sa kusina tulad ng mapang-uyam na babala. Nagtatending sila sa isa't isa, nagmamahalan, itinuturing akong hindi makikita,
may halaga lamang kapag oras na ng pagkain. Ang pagkain ay inilabas ng 8:30 ng gabi. Dinala ko ang mainit na pinggan, may isang pritong sinangag na karne, mangkok ng nilagang kangkong at itlog na prito. Ang simpleng menu ay sapagkat masyadong pagod para magluto ng komplikado. Sa pagtingin ni Lola Cora sa kain, kumukunot agad ang kanyang noo, itlog prito, nilagang gulay. Ikaw ba ay nagbibigay sa akin ng dieta? Nagsabi nito na gusto ko ng isda na inihaw at sopas na buto. Niluto mo ng ganito para mapahiya niya ako? Ngayon ay matagal na nakauwi, ang ref ay iyon lang ang natira. Nanahimik akong sumagot at kunin ang isang subo ng puting kanin nang walang gustong kumuha ng ulam. Tinampal ni Andres ang kanyang chopsticks sa mangkok, hindi nasisiyahan. Ang pagkain mo ay talaga namang ikinalulungkot. Sinabi niya nang maaga ng lola na gusto niyang makain ng maalat na pagkain. Nagluto kang ganito nang walang habag para sa susunod ay bumili ka ng sariwang pagkain sa palengke, huwag kunin ang mga nakalimbag na pagkain sa ref. Andres, magluto ka rin ng maayos para doon. Inilapag ko ng malakas ang aking mangkok sa mesa. Ako rin ay nagtatrabaho ng pagod tulad ni Andres. Umuwi ay nagpapaluto pa at nagrereklamo. Ako ba ay asawa mo o tagapagluto? Ikaw, nangahas ka ba? Tinampal ni Lola Cora ang mesa nang malakas tumayo. Ang asawa ay gustong magsaya ng kaunti kasama ang mga kaibigan at pinigilan mo pa. Akala mo ba ay ikaw ang nagbabayad ng bahay na ito kaya pinoprotektahan mo at pinagbabawal ang mga bisita ng iyong asawa? Ikaw, umalis ka, lumayo ka mula sa bahay na ito. Ang suntok ni Lola Cora ay tulad ng huling patak ng tubig na nagpaalon ng tasa ng matiyaga sa matagal na, hindi na umuiyak pa ako. Tumingin ako sa kanilang dalawa, ang isang matinding pagod ay sumakop sa isip, Thailand ba? Wala na akong nais na makipagtalo, lubhang pagod na ako. Hindi ako pwedeng bumalik at kumain, kaya tumayo at lumakad sa kwarto. Hindi upang mag-impok ng damit, kundi upang kumuha ng papeles ng hiwalay. Naihanda ko na ito noong ilang araw na ang nakalipas, ngunit nag-aatubili pa akong pirmahan. Kinuha ko ang papeles at ang lapis at lumakad palabas at inilapag ng malakas sa mesa ng sala sa ibabaw ng mga natitirang lata ng serbesa. Pirmahan mo ito. Papeles ng hiwalay. Hindi ko na matiis pa ang kahit isang segundo. Natulala si Andres at si Lola Cora. Tumingin sa puting papel na may itim na titik. Ang dalawang salitang papeles ng hiwalay ay tumalab sa kanilang mga mata tulad ng isang pangungusap ng kamatayan. Ikaw, kinakatakutan mo ba ako? Nagtatangkilik si Andres. Ang amoy ng alak ay tila naglaho. Hindi ako nagbabanta. Ginagawa ko ito ng totoo. Ang kondo na ito ay nabuo pagkatapos ng kasal, ngunit ang karamihan ng pera ay mula sa aking mga magulang at sa aking pagbabayad ng utang. Sa oras ng pagbabahagi, mapapatunayan ko ang pinagmulan ng pondo. Ikaw ay makakakuha lamang ng napakaliit na halaga kahit na hindi sapat para bumili ng isang CR sa Maynila. Lumingon ako kay Lola Cora at nagpatuloy. Ang boses ay matibay. Nais ng Lola na ang anak niya ay may asawa, may mataas at maluwag na tirahan na tirahanan, o gusto mong maging lalaki na may dating asawa, walang bagay, walang tirahan na lumabas sa daan. Pipili ka. Isa, ang lola ay lilipat sa bahay bukas din at kanselahin ang walang katotohanang pangako na 11,000 piso na iyon. Dalawa, papakawalan ko si Andres at magtutungo ang bawat isa sa kani-kanilang daan. Sa labas, ang kidlat ay pumutok sa kalangitan. Ang tunog ng ulan ay umalingaw-ngaw ng malakas na parang gustong hugasan ang lahat ng dumi ng mundo. Sa loob, ang katahimikan ay bumabalot, maririnig na lamang ang mabilis na paghinga ni Andres at ang maputing mukha ni Lola Cora. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang kakayahan ko na nakakatakot. Nalagay ko ang lahat sa isang sugal na ito, kalayaan o katapusan. Ang sala ay puno ng maliwanag na malamig. Ang papeles ng hiwalay ay nakahimlay ng mag-isa sa mesa tulad ng hangganan ng kamatayan. Kinuha ni Andres ang papeles
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng malakas. Binasa niya ng mabilis ang mga linya. Ang mga mata ay huminto sa bahagi ng pagbabahagi ng pag-aari. Naihanda ko na ang lahat ng malinaw. Ang kondo ay pag-aari ko dahil napatunayan ko ang pinagmulan ng kontribusyon ng aking mga magulang at ng aking sarili, katumbas ng 19%. Si Andres ay matatanggap lamang ang maliit na halaga ng pera na kanyang pinag-ambagan sa mga nakaraang ilang araw. Isang nakakatawang at kahapi-shapis na numero. Hanggang dito na ang iyong pagkalkula? Nagtaas ng ulo si Andres at tumingin sa akin. Ang boses ay lumago, wala ng kagaspangan. Napalitan ng matinding pagkalito. Naunawaan niya ang kanyang pinansiyal na kalagayan. Kung hihiwalay sila, mawawala ang lahat sa kanya, ang bahay, ang asawa, pati na ang katayuang lalaking may sariling bahay sa Maynila para ipagmalaki sa mga tao. Sinubukan ni Andres ang kanyang dila upang magsalita, ngunit wala siyang nasabi. Natulala si Lola Cora sa tabi at tumingin sa anak. Ngunit pagkatapos ay tumango siya at tinanggap ang katotohanan. Oo, ang lola ay uuwi sa probinsya para maging komportable ang mga bata. Paminsan-minsan lamang, ang lola ay dalaw. Akala ko siya ay magsasalita pa ng higit pa tungkol sa pera. Si Andres ay yumukod, ang ulo ay nakatungo. Kanselahin ko ang pangako na 15,000 piso. Tatawagan ko ang mga tito at tita sa probinsya na mali ang aking pagkalkula. Bawat buwan ay maglalabas ako ng 3,000 piso mula sa aking sahod para sa lola, ang natitirang 1,800 piso at ang lahat ng oras sa pahinga ay tutulungan ko kang mag-alaga ng bahay at maghanap ng karagdagang trabaho para makapag-ambag sa pagbabayad ng utang. Sumusumpa ako. Nangangako ako, Reyna. Tumingin ako ng malalim sa mga mata ni Andres. Alam ko na natakot siya na mawala ang bahay nang higit sa takot na mawala ako, ngunit kahit paano napagtanto na niya ang kanyang tunay na posisyon. Hindi ko siya lubos na pinagkakatiwalaan, ngunit ang tumakas ay hindi paraan ng paglutas ng usapin. Higit pa rito, ang hiwalay ay huling hakbang na hindi ko rin nais. Sige, pansamantalang pinaniniwalaan ko ang iyong sinasabi, ngunit alalahanin, ito na ang huling pagkakataon. Ang lola ay uuwi sa probinsya bukas, at mula ngayon, ang lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa bahay ay dapat magkaroon ng kasunduan ng magkabilang panig. Kung lalabag ka ng isa pang beses, ang papeles na ito ay direktang ipadadala sa korte ng walang paunawa. Nag-iling ng ulo si Andres ng paulit-ulit tulad ng manok na kumukuha ng bigas. Si Lola Cora ay tahimik na pumunta sa kwarto. Nagsimulang mag-impok ng damit sa mga plastic na bag. Hindi humimok ang kapaligiran sa loob ng bahay, nawala ang tensyon, pinalitan ng kahihiyan at aral na hindi malilimutan ng mga taong gustong umakyat ng mataas ngunit hindi alam kung saan sila nakatayo. Kinabukasan ng umaga, nag-hire si Andres ng isang taxi upang dalhin si Lola Cora at ang kanyang maraming gamit pabalik sa probinsya. Bago umalis, tumingin si Lola Cora sa akin ng may komplikadong titig, may kaunting pagngingit-ngit at may kaunting paggalang. Hindi siya nagsabi ng marami, basta pinaalalahanan na ang pag-alagaan ang sariling kalusugan at pagkatapos ay dahan-dahang umakyat sa sasakyan. Ang hitsura ng mapagmataas at makapangyarihang isang araw ay naglaho na, pinalitan ng isang matandang babaeng dahan-dahang natalo sa harap ng matapang na manugang. Nang mawala na ang sasakyan sa likod ng kanto, bumalik ako sa loob ng kondo. Ang bahay ay biglang naging maluwag at tahimik ng kakaiba. Binuksan ko ang pintuan ng kwarto ng pag-aaral, tumingin sa lumang higaang kahoy na natanggal at naalis na, ibinalik ang nakaraang maluwag na espasyo. Nagsimula akong linisin at ayusin ang bawat sulok, inalis ang lahat ng dilaw na sticky note sa dingding, itinapon sa basurahan ang mga bote ng pampaganda na may sulat. Bawat pahid ng walis na inalis ang alikabok ay katulad ng pag-aalis ko ng mga sama ng loob. Hinugot ko muli ang istante ng libro, inayos ang mga aklat sa lugar nila. Ang kwarto ay unti-unting nabawing buhay at ang aking puso ay unti-unting gumaan. Bumalik si Andres ng hapon, medyo napahiya siya,
hindi makapagtingin sa aking mga mata ng diretsyo. Hinaba niya ang kanyang manggas at nagsimulang linisin kasama ko, kusang loob na nagbuhos ng basura, nagwalis ng sahig ng walang pag-utos. Ang hapunan ng gabing iyon ay niluto ko ng simple. Kumain ng maayos si Andres, hindi na nagreklamo ng maalat o matamis. Nag-abala siyang kumuha ng pinakamasustansyang piraso ng karne para sa akin. Lihim na nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Tumingin ako sa kanya nang hindi ngumiti at hindi nagalit din. Alam ko na ang damdamin ko para sa kanya ay hindi na buo tulad ng dati. Ang mga sugat mula sa mga pinsalang nagawa ng kanya at ng kanyang ina ay mga ilangan ng napakahaba bago mawala. Ngunit napagtanto ko rin ang isang mahalagang bagay sa kasal, ang pag-ibig ay hindi sapat kundi kailangan din ng paggalang at malinaw na mga hangganan. Inilapag ko ang aking mangkok ng kanin, sinabi kay Andres ng may tamang tono ngunit seryoso. Andres, ang mga lumang bagay ay itabi muna natin, ngunit nais kong maintindihan mo na ang aking tiwala ay may hangganan. Kaya ko siyang maghirap kasama mo, makipaglaban kasama mo, ngunit hindi ko kailanman tinatanggap ang pagiging mapagsamantala o hinahamakin. Mula ngayon, ang lahat ay mabubuhay sa pundasyon ng pagkakapantay-pantay at paggalang. Kung kaya mo iyon, ay magpatuloy tayo. Kung hindi ay tapusin natin ng maaga para hindi na magdusa pa ang isa't isa. Hinawakan ni Andres ang aking kamay. Ang kamay niya ay mainit at mas mahigpit ang hawak kaysa karaniwan. Naaalala ko na, hindi ko na uulitin ang ganito. Magsisikap akong maging karapat-dapat sa iyo. Hindi ko inalis ang aking kamay, ngunit hindi ko rin mahigpit na inakap ang kanyang kamay. Iniiwan ko ang oras na sumagot para sa lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang matagal na ulan ay tuluyang tigil na. Ang langit ng Maynila pagkatapos ng ulan ay naging malinaw at napakataas. Ang mga ilaw ng kalsada ay nagsimulang sumikat, nag-ilaw ng maliwanag. Alam ko na ang buhay sa harapan ay puno pa ng mga pagsubok, ngunit ngayon ay iba na ako. Hindi na ako ang mahina at mapagbigay na babae na natakot sa tsismis ng iba. Ako si Reyna, ang babaeng nagmamay-ari ng kanyang sariling buhay, marunong magmahal sa sarili at marunong panatilihin ang kanyang kaligayahan sa tamang paraan. At iyon marahil ang pinakamagandang katapusan para sa isang simula na puno ng bagyo. Salamat sa inyong oras sa pagbabasa. Kung nahanap ninyo ang nilalaman na kapaki-pakinabang, mangyaring mag-subscribe sa channel upang suportahan kami, ibahagi sa mga kaibigan upang mapanood nila rin, at mag-iwan ng komento sa ibaba upang magbigay sa amin ng inspirasyon para gumawa ng mga bagong video.